Eto guys, unang tanong ko, bago lahat. Yung karne ba na binili mo, mapa-poultry man yan, mapa-beef o yung ano, hinuhugasan mo ba muna bago lutuin o hindi? 1, 2, 3, 4, 5, sagot. Okay. Kasi marami nag-message sa akin. Sir, bakit yung nanay ko inaaway ako dahil yung karne na binili ko, pilit niyang pinapahugas na pwede namang hindi hugasan? Sir, bakit yung kapatid ko, hinuhugasan niya yung karne na hindi naman pwedeng hugasan pagkabili? Vice versa. Ganun ang dami. Ang dami nagme-message, kabayan, kaya nagagawa ako ng content ngayon regarding dyan. Ikaw, ano ba talaga? Hugasan mo o hindi? Ano ba ang pros and cons sa hindi paghugas? Okay. Traditionally, disclaimer ha, alam ko marami magre-react dito. Kinaugalian kasi natin na kapag pili natin ng kahit ano sa market, bago lutuin, hugasan. Okay? So, dyan sa mga tanong, nag-research ako. Ito ang nasakita ko. Oh, kita nyo? Kung ano yung mga sinasabi. Lahat sila nagsasabi, no need to wash. Kung marami tayong manonood nito, dito sa vlog na to, marami ding opinion. Nire-respeto ko ang opinion ng bawat is dito. Kung hugasan mo man o hindi ang karne na binili mo. Depende din sa lokasyon. Depende sa lugar kung saan yan at depende sa origin, kagaya ng ganito, kung ano ang proseso ng kanilang paggawa. Okay, naturally, lahat ng meat products, merong mga live bacteria yan. May nakatira diyang mga bacteria. Okay? Sa ibang bansa kasi, meron yung tinatawag nilang Public Safety Agency. Nag-upgrade na kasi ang mga ibang bansa sa mga ganyan na kailangan sa start pa lang ng process ng meat, malinis na hanggang paglagay doon sa stante sa market. Pero Brad, sa Pilipinas ba? Okay? Kaya sinasabi ko, depende yan sa lokasyon, depende yan sa lugar. Sa tingin nyo, yung tradition natin, 100% ang Pilipino, pagkabili natin ng karne, hinuhugasan talaga natin yan, di ba? Pero marami kasi yung gumagawa din, gaya niyang na-research ko na yan, na hindi talaga hinuhugasan. Ipagpalagay na lang natin dyan sa atin sa Pilipinas. Ako, bumili ako sa market kasi gusto ko makatipid, doon ako sa talipapa. Oh, nakita ko sa talipapa, gumaganyan-ganyan lang yung electric fan para mahawi yung mga bangaw, yung mga langaw, mga ganyan. Sa tingin mo, pag ako bumili ng ganun, hindi ko hugasan? Meron ding effect. Ang iniiwasan daw kasi nila kung bakit hindi huhugasan ang karne, para daw hindi makross-contaminate kung saan mo huhugasan yung karne. Kung contaminated man yung karne na yan ng salmonella, kadalasan yung mga nagkakaroon ng mga typhoid fever o kaya yung mga Campylobacter, Helicobacter na nagkukos ng kung ano-ano dyan sa ating mga bituka, yun ang iniiwasan for cross-reaction. Kasi pag hinugasan mo daw yung karne na yan, pwede na yung bacteria na yan, yun yung mode of spreading nila, na pwede mong nai-spread dyang bacteria niyan dyan sa pinuhugasan mo. After mong hugasan yung karne at naghugas ka ng prutas, ganyan-ganyan, dun pwedeng kumapit ang bakterya. At yun ang iniwasan, kaya ayaw nilang hugasan ang karne. Eh paano sa Pilipinas, Brad? Shout out dun sa nag-message, ha? Sa atin sa Pilipinas, hindi mo talaga yan mailuluto hanggat hindi mo hinuhugasan yan. Okay? Kung maganda ang facility na pinanggalingan ng ganito, well, good. Pwede mong hindi hugasan kasi kung ikaw din kinaugalian mo ng ganyan, huwag mo nang hugasan. Diretso luto na yan. Pero deep in your mind, sa totoo lang, hindi ginugasan yung karne. Parang naano ka pa na kumain. Aminin mo, ha? Aminin mo. Okay. Lahat ng opinion dito nire-respeto ko. Okay? Hugasan man o hindi hugasan, nasa inyo po yan. Depende sa lokasyon nyo ngayon kung asan kayo ngayon. Pero ang hindi nyo mawawala, inuulit ko, yung tradisyon nating mga Pilipino na ang pagkain, pagkagaling sa market, huhugasan. Okay, ano naman sa
hindi hugasan. Actually, okay lang din naman na hindi hugasan. Kaya sabi ko, depende sa origin. Ha? Pwede mong hindi hugasan kasi nga, pwede matsugi naman yung bakterya dun sa pagluluto mo. Depending on how high is the heat sa iyong pagluluto. Na pwedeng mawala, ma-eradicate lahat yung bakterya na yan at safe kainin. For example, kung ganito, bumili ka nga ng ganitong karne. Siyempre, pag hiniwa, tinatanggal natin yung mga dugo. Paano na nga lang, di ba? Paano na nga lang dun sa pagdiretso mong niluluto? O, di ba? So, ano ba dapat? Ang sagot ko, depende Depende sa lugar kung saan ka nakatira ngayon. Kung alam mo yung high-tech facilities ang andyan sa lugar nyo, sa bansa nyo ngayon, walang problema kung hindi nyo huhugasan yan. Pero pagdating sa atin sa Pilipinas, well, definitely huhugasan po natin yan. Diba? Nakikita mo ng karne dyan, nakalapag lang, bukas, open, exposed sa hangin. Kahit sasabihin mo, bumili ka dyan sa market, hindi mo alam kung saan din galing yan kung saan yung origin ng karne na yan diba? Ang gagawin na lang, pag kayo, madalas hinugasan natin ng karne, make sure na after hugasan yung karne, i-disinfect natin yung pinaghugasan natin. Yan yung pinaka-the best way para mawala o ma-eliminate o mabawasan yung cross-contamination kung tatawagin. Okay? So, wag nang pagtalunan yung ganyan. Okay? Kung mag-message ka man ngayon kung ano-ano sa akin, walang problema yan. I do respect. Okay? Kasi sa akin, dyan, wala akong pinapanigan kung saan dyan. Kasi, inaano ko lang yung message na sa akin. Direct message po yan. Gusto nilang malaman kung bakit. Okay? Para maiwasan lang ang pinaka-point dyan, kung hugasan, kung saan man lugar yan, para maiwasan kung, for example, yan ay may mga contaminated na mga salmonella gaya na nabanggit kong bakterya, cross-contamination ang pinaka-iniiwasan nila dyan. So, saan ka lulugar, sir? Depende sa lugar. Okay? Kung saan ako nakatira ngayon. Kahit na nandito naman ako sa Saudi Arabia ngayon, sa totoo lang, lagi kong hinugasan ang meat. Although, alam namin hindi lang salmonella, campylobacter, helicobacter, mga ganyan ang contaminants na nandyan sa karne. Meron din mga brucella. Totoo. Okay? Brucellosis ang kalaban dito minsan. Hinuhugasan ko yan, pero I make sure na yung pinaghugasan ko na disinfect after ko hugasan. May mga bansa kasi talaga, inuulit ko, na meron silang high-tech facility producing mga ganyang meat or poultry supplies. So, yun lang guys. Nasa iyo yan, ha? Nasa iyo yan. Okay? Sana alam mo na kung saan lulugar ang sarili mo sa video na ito. Nire-respeto ko ang comment mo. Bye-bye!